Ang talata po ay 15 hanggang 17. Kolosas, Kabanatang 3, mga talatang 15 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, kayo'y maging mapagpasalamat. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal at hindi nagkakamaling mga salita. Manggaling po tayo sa ating mga pag-aaral noong huli tayong nagkasama-sama at ipinapaalala sa atin that we are to embrace bowels of mercies, if you would remember on verse 12, that we are to embrace, or in Bible term, we are to put on. Ipihis natin. We are to put on kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another. We are to embrace forbearance. We are to embrace forgiveness, forgiving one another. And then finally on verse 14, and above all these things, put on charity. Pinapaalala sa atin, wag nating kalilimutan ang sentrong pulso ng buong aklat ng Kolosas. Ano ang sentrong pulso ng buong Kolosas? Si Kristo ang sentro ng lahat. Si Kristo ang dakila sa lahat. That in all things He might have the preeminence. That Christ may be all in all. That the heartbeat of the whole book of Colossians. Papaano ito makikita sa individual nating mga buhay? Papaano mo ipamamalas sa personal mong buhay na si Kristo ang lahat sa iyo? Again, we are His church and we are supposed to bring forth fruit for His glory. Inaasahan yan. Hindi yan utos. Inaasahan yan. It would naturally come out from us. Kung may buhay tayo sa loob, again, gratia infusa, gratia effusa. Meaning to say, kung talagang tinanggap mo ang biyaya, kung talagang tinamnan ka ng biyaya, makapangyarihan yung biyaya na yon na hindi ka na maging kagaya ng dati mong pagkatao. Sobrang babaguhin ka ng biyayang ito na kung ano yung tinanggap mo, lilitaw sa buhay mo. Effusa. Magsisinag ka, magniningning yung liwanag na nilagay sa kalooban mo. Paano yun nakikita sa ating individual na mga buhay? Muli, kinakikitaan tayo ng pusong mahabagin. Kinakikitaan tayo ng kagandahang loob. Kung noong araw madamot ka, ngayon may kagandahang loob. Kinakikitaan tayo ng kababaan. Kung noong araw palalo ka, kung noong araw ang mahalaga lang sa iyo, ikaw ang bida, ngayon kinakikitaan ka ng kababaang loob. And again, we must realize, ang dami-daming dahilan para tayo magkaroon ng kababaang loob. Ililigid mo lang ang mata mo at makikita mo kung gaano pala ikaw ay wala, kung ikaw, na gaano pala ikaw ay zero, kung tatanggalin ng Diyos ang lahat ng mga ibinibigay niya sa iyo. Walang matitira sa atin.
Mula sa ulo hanggang paa, lahat utang natin sa Diyos, lahat hiram natin sa Diyos. At kapag kinukuha yan ang Diyos sa atin, noon natin nararamdaman, Panginoon, wala akong anuman sa sarili ko. Lahat hinihiram ko sa iyo. At ano ang dapat na dalanan? Kababaang loob. Lalo na sa loob ng iglesia. Again, what do you have that you did not receive? And if you receive it, why do you boast as if you did not receive it? Kung mahusay kang umawit, kanino galing ang iyong tinig? Hindi naman sa iyo yan. Hindi yan dapat ipagmamalaki. Dapat yan ginagamit sa kanyang kaluwalhatian. Hindi mo langhapin yung kaluwalhatian sa sarili mo. Dapat tinuturo mo ang Diyos na siyang pinagmumulan nito. Kung mahusay kang mangaral, dapat ipapaalala mo sa sarili mo na yung kakayahang mangaral ay hindi likha sa iyo. Ito'y ibinibigay ng Diyos. Anumang meron ka, kung may kakayahan ka na wala ang iba, gagamitin mo yon sa kaluwalhatian ng Diyos at upang alalayan ang hindi taglay yung kakayahan na yan. And vice versa. Wala tayong pagmamalaki, mga kapatid. Wala tayong ipagmamayabang sa Diyos. At sa oras na magmamayabang tayo sa Diyos, tayo po ay lumalakad na sa gilid ng kanyang trono. Kung paano natagpuan ni Satanas, ni Lucifer, ang kanyang sarili na hindi nagkasya, na siya ay malapit sa Diyos. Dumating yung panahon, maaaring hindi niya ito pinangarap, ngunit natagpuan sa kanyang puso. I would want that throne. Sa lahat ng kakayahang meron ako, hindi dapat na ako ay nasa gilid lang ng Diyos. Dapat ako ang nakaupo sa trono ng Diyos. Why do you sing? Why do you preach? Why do you teach? Why do you minister? Why do you use your abilities and talents? Yan ay isang tanong na tayo ay mahalagang sumagot ng tama. At sang-ayon. Sa anong diwa? Sa lahat ng bagay, siya ang matanyag. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Again, sino ang kaaway ng Diyos? Ang nagpapalalo. Saan malapit ang Diyos at nagbibigay ng biyaya? Sa nagmamababang loob. Alin tayo sa dalawa? Pusong mahabagin, pusong may kagandahang loob, kababaan, kaamuan, pagpapahinuhod, pusong handang magpatawad, pusong handang magtiis, pusong handang umibig. So ito yung mga diwa na dapat taglay nating mga individual para mahayag sa buhay natin na tunay nga na si Kristo ang lahat-lahat sa atin at tunay nga na si Kristo ang pangunahin sa atin at dumadakila sa ating mga buhay. Now, mula sa individual na yan, dinadala tayo ng mga talatang ating binasa sa ating komunidad bilang isang iglesia. Ano naman ang itsura ng isang iglesia, ng isang komunidad na si Kristo ang sentro? Ano ang itsura ng isang iglesia na si Kristo ang dakila? Papaano dapat tayo umasta bilang isang komunidad ng mga mananampalataya? Itinuro na sa atin kung papaano ka dapat umasta bilang individual na nakay Kristo. Ngayon naman, ano itsura ng iglesia? Na si Kristo ang bida. Tignan po natin. Una, sabi ng talata, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo
na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Kaya sinabi natin na ang pinapaksa ngayon ni Apostol Pablo at ang ina-address niya is the Colossian church as a whole. This is his message to the collective church. Tapos na siya sa mga individual. Bilang Kristiyanong individual, ano itsura ng si Kristo ang bida? Ngayon naman, sabi niya, bilang isang iglesia, ano naman ang itsura ng si Kristo ay dakila? Inuna niya, ang sabi, maghari sa inyong puso ang kapayapaan. Katatapos pa lang natin doon sa talatang 14, ang sabi, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Bilang mga individual, dapat taglay mo yung pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Yung pag-ibig na iniibig sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-ibig na hindi pakunwari, pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na hindi nagnanasang may kuhanin, kundi pag-ibig na nagnanasang may ibigay. Ito daw ay nagsisilbing bigkis, tali. Sinundan ito ni Apostol Pablo, huwag pag-ibig lang. Sabi niya, magsilbi ding bigkis sa inyo bilang isang katawan, ang kapayapaan. Napakahalaga po ito upang manatiling malusog at matibay ang ating iglesia. Napakahalaga na papanatilihin natin ang kaisahan sa loob ng iglesia. Maging mabilis ka, ikaw ang maging kaaway na nagdadala ng pagkakampi-kampi sa loob ng iglesia. Ito ang isang bagay na itinuwid ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto. Ipinapaalala niya sa mga taga-Corinto. Isang malagting pagkakamali na sasabihin ng isa, kami kay Pablo. Sasabihin ng isa, kami kay Pedro. Walang si Pedro ba ay namatay? Si Pablo ba ay nagbuwis, nagbubo ng kanyang dugo? He was reminding the Corinthian church kung sino ang pinakamahalaga sa usapin ng pagkakaisa. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Nandito ka hindi para kung kanino paman. Nandito ka para kay Kristo. Yun ang diin ni Apostol Pablo. Sabi niya sa aking pangangaral, yung iba naghahanap ng karunungan, yung iba naghahanap ng mga tanda. Ipinangaral ko ang Ebanghelyo. That's all we need to know. The gospel is none other than Jesus Christ. So ano itong pagkakaisang ito? Ano itong kapayapaan ito na ating pinag-uusapan? Alam niyo kung meron mang isang kapuri-puri sa banal nating kasulatan, kumpara sa ibang mga banal na kasulatan ng ibang mga relihiyon, hindi tinatakpan ng banal na kasulatan ng Biblia ang mga kapintasan at ang realidad sa buhay ng mga karakter ng banal na kasulatan. Hindi natin tinatawaran ang kapangyarihan ng biyaya na siyang nagligtas sa atin. Ngunit sa kabila ng katotohanan ng makapangyarihan yung biyaya na nagligtas sa atin, tinatanggap din ng banal na kasulatan yung realidad na dumarating tayo sa punto na mahirap magpatawad. Dumarating tayo sa punto na yung mga impulses, yung mga bugso at yung mga pulso sa ating kalooban para matukso sa paggawa ng isang kasalanan ay nananatiling nandoon. Ang biyaya ay may ginawang malaking pagbabago sa atin. Ngunit nananatili tayo. Hindi pa tayo lubos. Hindi pa tayo perfect. Ang Sovereign Grace Baptist Church
ay hindi perfecto. Binubuo tayo ng mga tao na may mga kapintasan. At yan ay tinatanggap at itinuturo ng banal na kasulatan. Oo, binabago tayo araw-araw. Pero yun na nga, binabago tayo. Nasa proseso tayo ng binabago. Hindi pa tayo lubos na dumating sa ating kabanalan. Doon, sa kaluwalhatian, darating yun. Ngunit hindi dito habang tayo ay nasa lupa. Yan. So therefore, nandoon yung mga problema. Paul recognizes that notwithstanding the grace of conversion, Christians still fight fleshly impulses of sexual immorality and impurity and unforgiveness. Maaaring nagtatanong ka sa iyong sarili, mananampalataya na ako, bakit hate ko siya? Bakit ang pait-pait ang pakiramdam ko sa kanya? Bakit nanggigigil ako sa kanya? Bakit parang gusto ko tirisin siya tuwing makikita niya ako? O kung tuwing makikita ko siya. Nandun po yung realidad ng hamon sa ating pagiging mananampalataya. Doon po sa Colossians chapter 3 and the verses 13, muli po ay pinapaalala sa atin, kaya may ganitong paalala, magtiisan kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man. Umiiral ba yun? Nandun yun eh. Kaya nga sabi, magtiisan kayo sa isa't isa, magpatawaran, may sumbong. Nandun yun. Umiiral yun. Natural yun, kapatid. Hindi ka extraordinaryo kung nakakaramdam ka ng galit, kung nakakaramdam ka ng yamot. In the same manner, bilang mga tao na nasa katawang panlupa, nakakaramdam ka ng tukso sa iba't ibang uri ng mga kasalanan. Hindi po natin maiiwasan ang pagtatalo. Nandoon yung di pagkakasundo. Nandoon yung friction na nagsisilbing banta sa ating pagkakaisa bilang mga mananampalataya, na nagsisilbing banta doon sa kapayapaan. The moment na maghari yung kapaitan at galit sa puso ng sino man sa atin, madali mong mapupuna na ang pagsamba ay di gaya na ng dati. Alam mo at ipinapadama ng Panginoong Diyos ng kanyang Espiritu ay hindi sa kalagitnaan isang iglesia na ang pinaghahari at hinahayaang maghari ay ang kapaitan o di kaya inggit. Hindi ka natutuwa na pinagpapala ng Diyos ang iba. Ang mahalaga lang sa'yo, ikaw lang ang pagpapalay. Again, nandoon yung mga tukso na yun. Pero, paalala sa atin, huwag hayaan na ito ang maghari sa atin. Ang maghari ay ang kapayapaan. Anong uri ng kapayapaan yung ating pinag-uusapan? Well, sa konteksto ng Colossus, ganito po ang ating mababasa. Dito sa Colossians chapter 1 and the verses 20. Simulan po sa verse 19. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya at sa pamamagitan niya pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalagitan. Kayo ng nakaraang panahon ay nahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masama. Gayon may pinapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan
niya. Ano yung kapayapaan ating pinag-uusapan? Una, yung kapayapaang naranasan ng bawat isang mananampalataya nang siya ay ipinapagkasundo ng Panginoon Kristo sa Diyos. Dapat nating maalala na lahat ng tao, walang exception, ay nasa ilalim ng galit at puot ng Diyos. Ang puot at galit ng Diyos ay nasa kanila na sumusuwata sa katotohanan ng kasinungalingan. Ayaw mong tanggapin na maliban sa Panginoong Jesucristo, wala kang pag-asa ng kaligtasan. Ayaw mong tanggapin na ikaw sa mata ng Diyos dahil sa kasalanan ay itinuturing niyang kaawan. Unang mahalagang tanggapin ng bawat isang tao na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos, na siya ay tinuturing na kaaway ng Diyos, na maliban kay Kristo, walang paraan siya ay makipagkasundo sa Diyos. Yun ang nangyari sa atin. Minsan tayo kaaway ng Diyos. Minsan tayo mga makasalanan. Romans chapter 5. Ngunit tayo inilapit niya. Paano tayo nakalapit sa Kanya? Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tayo ay hinugasan, tayo binihisan ng Kanyang dugo. Tayo ay ketongin sa mata ng Diyos. Tayo ay may nagnananang sugat sa mata ng Diyos. Isaiah chapter 1. Kaya walang paraan na tayo makalapit sa Kanya at tayo maging katanggap-tanggap sa Kanya. Bihisan mo ang sarili mo ng magandang damit sa mata ng Diyos. Ikaw ay nagnananang sugat pa rin mula ulo hanggang paa. Magdasal ka ng nakatuwad, magdasal ka ng nakatihaya, magdasal ka ng mahabang mga oras, walang kabuluhan ng lahat ng iyan. Sapagkat may pangunahin tayong suliranin sa mata ng Diyos kung ikaw ay taong makasalanan. Tayo tinuturing ng kaawan. Ngunit salamat na lamang. Tayong mapangalo niya, tayong mga sinungaling, tayong mga rebelde, tayong mapaghimagsik laban sa Diyos. Tayong mainggitin. Tayong mapagmuhi sa ating mga puso. Ano man ang ating kalagayan, tayong mga makasalanan ay binigyan ng Panginoong Diyos ng pagkataong makapasok sa Kanyang presensya. Sa anong paraan? Muli, dahil mayroong isang Kristo na nagbubo ng Kanyang dalisay na dugo. Sapat! Para maglinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Napakasarap na balita na dakilang Diyos sa kahit tinatanggap mo. Hindi dahil kung sino man ako. Karamihan natin naririnig, tinatanggap tayo ng Diyos kung sino man tayo. Totoo yon, pero hindi lang yon. Tinatanggap tayo ng Diyos dahil sa kung sino siya. Walang hanggan siya sa pag-ibig, walang hanggan siya sa awa. Lubos siya kung magligtas. Kaya ka natanggap ng Diyos sa kabila ng ating kadiri-diring kalagayan. And for this God to be able to read our hearts, yun yung nalulumo ako. Ang tao handang mamuhi sa iyo at itakwil ka. Ang nakikita lang niya yung ginagawa mo sa labas. Pero ang Diyos, ang nakikita niya, yung laman ng puso mo. Kung gaano kabulok yung puso natin. Kung gaano kasama yung puso natin. Nababasa ng Diyos yung laman ng isip natin. And for this God to say, come. Sa kalagayan mo na yan, halika. Yayakapin kita ng aking awa. Linisin kita ng aking dugo. Aangkinin kitang akin. Manalig ka lamang na maliban sa akin, wala ka ng ibang pag-asa. Would you come to God? Would you come to Christ even right now? Ngayon, kapatid, maaaring matagal mo lang isinasaisang tabi ang katotohanan. Wala kang pag-asa sa buhay na walang hanggan, na wala kang kaligtasan. Maaaring laman ka ng simbahan, ngunit alam mo sa loob mo na wala kang kapayapaan. Na ikaw ay basyo. Maaaring lumaki ka sa simbahan. At nakakahiyang aminin na wala kang pag-ibig sa Diyos. Wala kang pagpapahalaga sa Diyos. Mahihiya ka, kapatid. Ngunit dadalhin ka niya sa kapamakan.
Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang panahon ukol, kung talagang hindi mo pa naranasan ang kanyang kapatawaran, kung talagang wala kang katiyakan ng kanyang kaligtasan, lumapit ka sa Diyos ngayon. Umiyak ka sa Diyos ngayon. Ipangmakaawa mo sa Kanya. Iligtas mo ko, Panginoon. Hugasan mo ko ng iyong dugo. Hindi sapat sa akin na madagtagan ang taon ng aking buhay. Nais ko ay ang gugulin ko ang aking walang hanggan sa piling mo. Ito yung kapayapaan ating pinag-uusapan, mga kapatid. Naranasan mo na ba ito? Masasabi mo ba na ang poot at galit ng Diyos ay wala na sa iyong ulunan? Sapagkat tinanggap ka niya ng oras na ikaw ay nagbigay ng buo mong bigat at nagpabuhat sa Diyos. O Panginoon, makabigat ko, hindi mo kayang talinang kasalanan ko at ang karumihan ko. Dalihin mo ako. Patawarin mo ako. Paguhin mo ako. Naranasan mo na ba yan, kapatid? Meron bang isang sandali ng buhay mo na nasabi mo, yung sinasabi mong pastor at inilalarawan mo, nangyayari sa akin. Kung wala pa, ngayon, ang tamang araw para maranasan mo yan. Ngayon ka umiyak at magmakaawa sa Diyos. So ito yung kapayapaan ating pinag-uusapan. Every time na ikaw ay natutukso na magkaroon ng galit, poot sa puso mo, balikan mo kung papaano ka kinaawa ng Diyos at kung papaano ka ipinapagkasundo sa Diyos. At mula dito, sabi ng Biblia, my peace I give to you. Yung kapayapaan ko si Kristo, yung kapayapaan ni Kristo, ibinibigay niya sa atin, hindi gaya ng kapayapaan kayang ibigay na sa libutan ang ibinibigay ko sa inyo. Itong kapayapaan ito, hindi mo lang naranasan. Ibinibigay niya sa iyo. Pinayayaman niya ang puso mo. Pinasasaganan niya ang kapayapaan ito sa puso mo. Kung dati, ikaw basagulero. Kung dati, war freak ka. Kung dati, ang gusto mo patayan. Kung dati, ang gusto mo ay away. Kung gusto mo ay pakikipag-alit. Kung dati, ganyan ka nung maranasan mo yung kapayapaan ng Diyos. And I'm talking to myself. I'm preaching to myself. You say, when you're driving, praise God. Yan maraming pagkakataon nasasaksihan ng ating mga kapatiran madalas nating kasama. Lalo na kung ang pakiramdam mo, nasa katwiran ka. Iba rin ang magkabanggaan. Nasa katwiran ako. Pero mali. Bakit? Sa kaduludulha, mga kapatid. Hindi tinanong ng Diyos, nasa katwiran ba siya? Alam natin ang Diyos ay banal. Ngunit tinanggap niya ang mga wala sa katwiran kagaya natin. Ito po ang maghari sa ating mga buhay. Ito ang maghari sa ating mga puso. 2 Thessalonians chapter 3 and the verses 16, ganito po ang ating mababasa. Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon, sa lahat ng paraan. Ang Panginoon sumainyo nawang lahat. Amen? Napakaganda ng talata, mga kapatid. Uulitin ko. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan. Anong uri ng Panginoon meron tayo? Panginoon ng kapayapaan na nakipagkasundo sa mga itinuturing niyang kaaway na kinaawaan. Ang dapat sana ay object of His wrath. Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Walang panahon sa buhay mo na hindi available ang diwa ng kapayapaan. Walang karanasan sa buhay mo
na pwede mong ikatwiran, yan sa bagay na yan, hindi ko na kayang patawarin ka. Walang gayon. Sapagkat ang panalangin, sapagkat ang katotohanan, may kakayahan siyang ibigay ang kapayapaan sa lahat ng paraan at sa buong panahon. O kapatid, ikaw ang unang kumuha ng cellphone mo. Ikaw ang unang tumawag. Huwag mo hintayin na siya ang unang gagawa na hakbang ikaw. Gayon ang pinaghaharian ng kapayapaan. Sa isang mas praktikal na usapan, nais ng Panginoong Diyos na ang mag-asawa na kumikilala sa Diyos ay mabubuhay ng may isang diwa at hindi nagkakaalitan. Nais makita ng Diyos na ang anak ay lumalapit sa kanyang magulang at handa at kayak na magsabi, patawarin mo po ako, pasensya na po, ako po ay nagkamali sa inyo. Hindi mahirap sa sino man sa atin. Nais niya na ang mga magkakaibigan na nagkaroon ng di pagkakaunawaan ay nag-uunahan na magsasalubong at magsasabi, patawarin mo ako ang nagkamali. Hindi ako nagkamali. Mas marami akong kasalanan sa iyo. Ako ang mas maraming kasalanan sa iyo. Huwag ka nang makipagpaligsahan. Ako nga eh. Hindi ako nga. I mean, kung meron mang paligsahan sa gitna ng katawan ni Kristo, ito ay ang tayo nag-uuna-unahan na pumuo ng kapayapaan at hindi sumira sa isa't isa. Murray Harris said this, in making your decisions, in checking between alternatives, in settling conflicts of will, a concern to preserve the inward and communal peace that Christ gave and gives should be your controlling principle. Ano ang concern? More than anything else, hindi yung ang concern mo mapalabas na ako ang tama. Ako nasa lugar, siya ang mali. And that's where the use of Facebook, could really be very, very dangerous and unhelpful. Minsan we vent our anger sa paggamit ng social media. Mga kapatid, kung mauupo tayo sandali at aaralin, minsan, tama, hindi mo pinapangalanan, pero kulang na nga lang pangalanan mo. Kung makapagparinig ka, kung mag-describe ka ng kinagagalitan mo. Kapatid, ano sabi ng banal na kasulatan? Kung meron kang di pagkakaunawaan sa kapatid, ano gagawin mo? Pupuntahan mo siya. And in private, sasabihin mo sa kanya, masama ang loob ko sa iyo at ito ang mga dahilan. Bibigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag sa iyo. At ang pangunahing diwa, papaano ba tayo magkakasundo? Nagahari po ba kapayapaan sa ating puso? Kung hindi, nakakalimutan mo na tayo hindi man karapat-dapat tinanggap ng Diyos. Huwag nawang manggaling sa ating mga labi. Hindi ayaw na kitang maging kaibigan sapagkat nagtaksil ka sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Kapatid, malusaw naman tayo sa ating pag-iisip na may taong hindi karapat-dapat sa atin. Sino ba tayo? Muli, kapag ka naghari ang kapanaluan, doon na tayo magkakaroon ng maling pag-iisip. Hindi ka karapat-dapat. Tayong lahat, hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos. Simple-simple sa pagkukwentuhan, hindi ba? Hindi ka makapaghintay na hindi mo iwento ang wento mo. Dahil sa tingin mo, mas mahusay yung kwento mo kesa sa kwento niya.
Hindi pa siya nagtatapos ng pagkukwento. Binubuo na sa isip mo. Paano ko naman ikukwento yung kwento ko? At lalabas na mas mahusay ako. Oh, how proudful we are. How proudful we are. Ang concern lang natin kung paano tayo magmumukhang pinakamagaling sa lahat. Sa halip na, ano uli ang diwa? That in all things, Christ may have preeminence. Upang sa lahat ng bagay, siya ang magkaroon ng kadakilaan. Nagtatanong din paminsan-minsan, Panginoon, sa ginagawa ko po ba? Panginoon, sa sinasabi ko po ba? Ikaw ang dakila o ako? Ayoko nga. Hayaan mo siya na lumapit. Siya nagkamali eh. Hindi ko siya kikibuin. Magkakamayan kami. Kung nasa kaliwa siya, kakanan ako. Pag maging special number siya, mag-CCR ako. When you are faced with tensions and potentially divisive or divisive decisions in the community of faith, give strong consideration to what will most effectively sustain the peace of Christ. Ang dapat tinatanong, ano ang pinaka-epektibong pamamaraan para mapanatili natin ang kapayapaan ni Kristo sa loob ng ating komunidad. Minsan ang concern lang natin, basta lumabas sa tama ako, hayaan mo na kung masira siya. Hindi tama. Hindi tama. Dahil kung yan ang naging katwiran ng Diyos, wala ni isa sa atin ang papasok sa kanyang hayaan. Ano po sabi ng Ephesians chapter 4 verse 3? Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Alam niyo, nung tuntunin ko yung salitang pagsakitan, ang ibig sabihin, be eager, make it your priority, natutununin ka, nagmamadali ka. Sa atin, hindi, di ba? Titisan. Naranasan po ba ninyo ang isang lamesa kung saan nandoon ang miyembro ng pamilya pero walang nagkikibuan? Sabihin mo sa nanay mo, iyabot sa akin ang ulam. Ito, ibigay mo sa tatay mo. Sa diwang banal na kasulatan, hindi ka padagay na iba ang mauna in making peace sa paggawa ng kapayapaan. Ano sabi ng Biblia? Blessed are who? Blessed are the peacemakers. Hindi mahirap yan sa taong pinaghaharian ng kapayapaan ni Kristo. Galit na galit ka. Bumubuo ka ng susunod mo, i-compose na sentence sa Facebook habang yung kinagagalitan mo, naghihilig, tulog na tulog. Kawawa tayo mga kapatid kung pinag-aarian tayo ng kapalitan. Tayo di makatulog, tayo di makakain, tayo ang aatakihin sa puso. At parang tagtagan, to add insult to injury, kung ikay nakaburol na, ang pinakamalakasang iyak, yung kinagagalitan mo. Hindi ba? Parang gusto mong mabuhay muli sa pakat. Ano? Iiyak-iyak ka dyan, tinamaan ka. Kung bakit ako inatake dahil sa'yo. Kapatid, huwag mong hayaang mangyari yan. Pinaliliit mo ang lugar mo. Sa halip na pwede kang magdaan dito, pwede kang magdaan doon, pwede kang magdaan din eh. Lumit. Ayaw mo na magdaan doon. Ayaw mo na doon. Wala na. Be eager. Make it your priority. Now, hindi natin ibig sabihin, napakahalaga ng kapayapaan, okay?
At palagay ko, yun ang dahilan kung bakit malaking oras noon ay ginugol ko ngayong umaga. Pero, dapat po nating maunawaan na ang kapayapaan, mahalaga man siya, hindi preeminent. Ang pinakamahalaga ay si Kristo at ang kanyang katotohanan. Sa loob ng samahan natin bilang isang iglesia, kung mayroong kasinungalingan, kung mayroong kamalian, lalo na sa usapin ng aral, hindi natin hinahayaan na ang kapayapaan ay maghari sa kabila ng kamalian ng aral. Yan po ay nasa Galatia, basahin natin. Galatia, kabanatang 1, may hangganan din ang kapayapaan. Hindi inaalagaan ng kapayapaan kahit na ang kamalian ay naghahari sa loob ng simbahan. Sabi ng Galatia, kabanatang 1, ang talata ay 6 ay ganito. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo na nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, muli gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Sapagkat ako bagay naghihikayat ngayon sa mga tao sa Diyos, o ako bagay nagsisikap magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Huwag mo ituwid yan, kasi yan yung manunugtog natin. Huwag mo ituwid yan, kasi yan yung pinakamalaking magbigay sa simbahan. Pagka po ang usapin na ay maling aral, hindi na po natin tinitignan kung ano ang papel ng tao. Kahit pastor, kahit ako na nakatayo dito, kung ang aking iniaaral ay lihis sa itinuturo ng banal na kasulatan, doon na natatapos ang usapin ng kapayapaan. Kinakailangan tayuan ang katotohanan. Amen? Ito daw ay maghari. Ulit, balikan natin. Colossians chapter 3. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, kayo'y maging mapagpasalamat. Ano yung sabihin ng maghari? Isang mabilis na pagsilip. Ang ibig sabihin nito, ito ang magsilbing referee. Ito ang magsilbing umpire. You see? Ito ang magsilbing gobernador ng ating puso. Hindi damdamin mo. Nagpabago-bago ang damdamin eh. Maaaring galit na galit ka ngayon hanggang malaman mo ang buong kwento at wala kang kasing amo. Ang maghari daw, papanatiliin mong maghari ang kapayapaan. Hindi yung wag di meron kang marinig o wag di meron kang makita, nag-uurumintado ka agad. At doon na lumilitaw yung kagaspangan ng ating pag-uugali. Huwag po. Mga kapatid, maghari sa ating puso ang kapayapaan. Magsilbi itong pinuno sa ating buhay. Pangalawa, at sabi noong pangalawang bahagi ng talatang 15, kayo'y maging mapagpasalamat. Galing ito sa dalawang salita sa Grego. Ang una ay you, na ang ibig sabihin ay good. Ang pangalawa ay karisto, na ang ibig sabihin ay favor or grace. Eucharisto. Good favor or grace. Kinikilala mo na ikaw ay highly favored by God.
You remember si Mary? Kung paano siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos na kinalinga ang isang abang alipin na kagaya niya. She was favored. She did not deserve whatever it was that she received from the Lord. She was highly favored. Mga kapatid, wala sino man dito ang deserve sa anumang mabubuting bagay na ating ine-enjoy ngayon. Tayo'y tumanggap ng pabor sa isang mayaman sa awang Diyos. At tuwing kinalilimutan mo, ipapanatilihin yan at papamalagiin yan sa ating puso, ipinapahayag natin ang ating pagiging makasarili, our self-centeredness, at ang pagkakaroon natin ng puso na hindi kumikilala sa Diyos. Iniisip mo na lahat ng tinatanggap mo at nararanasan mo ay dapat lang sa'yo. Oh, ingat tayo mga kapatid sa ganung puso. Dapat lang. Dapat lang na i-promote ako. Dapat lang na ako ay bigyan ng magandang pansin. Again, I remember, may mga pagkakataon na nararanasan natin na tayo ay naisa isang tabi, hindi napansin, hindi nabate. Pakiramdam natin, we deserve more than that. No, we do not deserve anything good kung tutusin. Ngunit tayo ay pinabura ng ating Panginoon. Ano dapat ang bunga nun? Maging mapagpasalamat. Romans chapter 1 verse 21. Ang palatandaan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, hindi sila mapagpasalamat. 2 Timothy chapter 3 verse 2, isang mabilis. Verse 1, dapat alamin na ito, na sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Pagka napansin mo na ang nag-like sa profile mo ay hindi nakarating sa itinakda mong kota. Pagkakang ko nga yung profile ko kung hindi nila nagustuhan. Lahat ng yung ginagawa mo sa mga taong kinamumuhian mo. Amen? Gusto mong magmukhang maganda, magmukhang magaling sa mga taong hate na hate mo. And by doing so, you are preoccupied. Sa mga bagay na ito, wala kang panahon makipag-usap sa asawa mo, wala kang panahon makipag-usap sa mga totoong tao. Dahil ang mahalaga lang sa'yo, yung magandang image mo. Ano sabi ng talata? Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, pera. Ang tanong, may kikitain ba ako dyan? Ano ba aking dyan? Dahil ang pagsamba, wala kang kikitain. Lumilibot pa ang offering. Dalang-dalangan nga ang punta sa simbahan. Oh my. Isipin natin mga kapatid, kung lahat ng binibigay ng Panginoong Diyos sa atin ng walang bayad, bibigyan ng bayad, mamumulubi tayo. Sabi ko nga, kung yung hininga mo may metro, baon tayo sa utang, Sister Abby. Sa totoo lang. Kung bawat hinga mo, 15 pesos, sa 15 pesos na lang, baon tayo sa utang. Napakadamot natin sa pagpapasalamat. Amen? O mamaya muli, Lord Supper. Ano yung Lord Supper? Eucharistia. Ano yung Eucharistia? Salamat sa iyo. Wala akong panahon. Bakit? Kailangan akong mamahinga. Naku naman. Pagka gusto mo isang bagay, kaya mo isakripisyo kahit ano. Libo-libong pera nga, kayong pawalan. Pagka gusto mo.
Ang usapin, puso. Ang ayaw mo, walang makakapili sa iyo. Sabi ng talata, hindi na pala bago, hindi na nakagugulat. Sabi ng talata, sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa saliti, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Pakisiko nga yung anak. Masuwayin sa mga magulang. Mga walang turing, walang utang na loob. Nung kailangan ka, mutya-mutya ka. Nang hindi ka na kailangan, baliwala ka. Hintayin mo hanggang kailangan ka na ulit. At mutya-mutya ka na ulit. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Oh, mga katutubong, walang katutubong pag-ibig. Ano itsura ng isang iglesia na ang Panginoon ang dakila? Tayo ay nagsisikap papanatiliin ang kapayapaan. Tayo ay mapagpasalamat. Hindi lamang sa Diyos, pangunahin sa Diyos, ngunit sa mga taong ginagamit ng Diyos. Salamat, halimbawa, salamat Sister Cola, you are an encouragement. Ano? Aantokin na lahat, hindi si Sister Cola. At least, alam mo, at least, I know. Ano? Hindi against sa iba, ginagamit ko na siya halimbawa. At least, alam kong may isang mananatiling tila sa pag-aaral. Praise God. Learn. Ano? Matuto tayo na maging mapagpasalamat. Kung mapansin lang natin yung operator ng proyekto natin, pagka mali-spelling, kung makatingin tayo. Hindi pa sanay ng grammar yan. Pero hindi natin napapansin ng mga panahon ginagayak nila yun. Itinatayip nila yun. Maagang nandito para ihandaan lahat. Maging mapagpasalamat tayo mga kapatid. Mga anak, maging mapagpasalamat kayo sa inyong mga magulang. Ang nakikita nyo lang ay yung mga kapintasan ng inyong mga magulang. Sana, iba na lang ang magulang ko. Hindi mo gugustuhin kapatid na iba ang magulang mo. Alam ng Diyos kung ano kailangan mo. Kaya yan ang magulang na binigay sa iyo. Pagtsagaan mo na. Sana, siya magulang ko. Sana. Hindi mo alam ko na hinihingi. Maging mapagpasalamat ka. Kung meron man tampo ang mga magulang, ako'y magulang, alam ko yon. Ay yung mga anak na sasabihin, alam niya na yun. Hindi. Iba yung sinasabi. Iba yung pinararamdam. Iba yung gumagastos para sa magulang. Ano regalo mo sa akin? Daddy, I love you. Enough of I love you. I want tangible evidence of your love. Amen? Oh. Pangatlo, ang iglesia, malapit na tayo matapos mga kapatid, ang iglesia na pinag-aharian ng ating Panginoon ay isang iglesia na masagana sa kanyang mga salita. May uhaw sa kanyang mga salita. Balikan natin ang Colossus, Kabanata 3. Ang sabi, verse 16, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Marami, mayaman yun eh. Anong una? Manahang sagana. Noong isang araw, dinala natin yung staff natin sa Vikings. Nasa labas pa lang ng pintuan. Ang mga mata nagluluwa at nagdudumilan. At mga kapatid, sabi ko, maupo muna tayo. Let's fellowship. After all, mahaba-habang oras yan. From 10 to 2:30. Something like that. So take your time. Hinahanap ko mga nawawala. May mga hawak na plato. At may mga mapa. Ayos na to. Ito naman. Ito naman. You know what? They were so excited. They were literally feasting on, all sorts of food.
that I had to call them. Picture muna. Pwede ba? Ang hirap-hirap. Nagalit-galitan na nga ako nung sumunod. Aalis ka na. Huwag ka muna umalis. Dahil pag alis mo, yung isa naman ang darating. Pag yung isa dumating, yung iba naman ang wala. Kailangan tayo maghintay. But I could understand. Walang bukang bibig si Sister Abby. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Sabi niya sa kanyang kasintahan, balik mo ako doon. Ang sagot ng kasintahan, maging practical ka naman. Ang umiibig, walang price tag. Pagka nagmamahal ka, hindi ka humahawak ng calculator. Pagka umiibig ka, bigay. Ganyan ka inibig ng Diyos. Ganyan ka umibig sa Diyos at sa mga kapatid natin. Managana ang kanyang salita. Pagka pumasok ka sa isang lugar na eat all you can, ang pinakamali mong sasabihin, I'm on a diet. Lumayas na yan ka. Kung ikaw ay nagpapamayat, huwag kang pumunta sa eat all you can. Amen, Sister Evelyn? Oh, praise God. Gayon din sa usapin ng kanyang mga salita. Ang simbahan ay lugar where we feast on the word of God. You don't hold anything back. Nandun ka, you want to absorb everything. At gusto mo to dig deeper with knowledge. You apply knowledge. You want to understand every word that is being preached. Jonathan Edwards once said, there is no such virtue as temperance in spiritual feasting. Pagdating sa usapin ng spiritual na pagkakampisaw sa kanyang salita at sa presensya ng Diyos, walang pagpipigil. Hindi ka nagpipigil. You want more of God, more of you, more of your word. I want to be saturated by you. Gusto kong lumabas sa simbahan ito na hindi pasyo, na wala lang. Gusto kong lumabas sa simbahan na ito na totoong dinalaw mo, na totoong inimpas mo ng iyong salita. The Bible says, let the word of God dwell in you richly. And that is precisely the word from the original. You must feast on the word of God. Magpiesta ka sa salita ng Diyos. Kung si Kristo ay dakila sa buhay mo, ikaw ay nagtatampisaw sa kasaganaan ng kanyang salita. Hindi ka nakukontento sa tikim lamang. Gusto mo na lalo pang lumalim sa iyong unawa ng kanyang mga salita. At hindi lang yon, hindi lang natutuwa na ikaw ang punong-puno ang plato. Sinasama mo, alam mo ang isang pagkakamali ni Sister Abby? Pardon me, Miss Princess, natutuwa lang kasi ako. Yun siya yung sumama kay Princess. Sabi nilang dalawa, tayong dalawa lagi magkasama ha. Kasi Princess. Nung una, si Abby. Sa gawin-gawin sa Abby na, sabi ni Abby, bakit? You want to share. You want others to experience what you have been experiencing. Halika. Ayaw kung ako lang. Hindi naman masaya. Saan ka man makarating kung ikaw lang. Amen? Don't take it to the fullest meaning nun, sabihin niya, pero ganun hindi ba? Halimbawa, nagpunta ka sa isang falls. Enjoy mo. Pero pero wala dito si Daddy. Diba? Dito na Sally. Hindi kulang. Kaya wala dito yung anak ko. Kaya wala dito. Hindi ka kumpleto ng ikaw lang. Gusto mo lahat kayo. Kung meron man isang kapuri-puri dito sa mga kapatiran natin, yung ating Tres Marias at isang Ginoo, they would want to always be together. When they worship, lahat kasama. Kung nasa ng isa, nandun ang isa. Let us peace on the word of God. And what a joy it brings
Kung meron man tayong pagpipiyasahan, ito ay ang kanyang mga salita. And finally, mga kapatid, let's go back to Colossians 3. And let me wrap this all up. Basahin ko ng buo, verse 15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na tinawag din naman kayo sa isang katawan, kayo'y maging mapagpasalamat. Manahan nawang masagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan, ayun at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo, himno, awit na ukol sa Espiritu. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ang pag-awit natin, mapapansin nyo sa ating simbahan, napakagusto natin umawit. Bakit? Ang pag-awit hindi lang para uminit yung karburador natin. Hindi. O para ihanda tayo, igayak tayo. Yung awit sa sarili niya ay may intensyon na turuan ka na. Sa awit pa lang, may maunawaan ka na. That's why maging ang awit ay paraan at kasampapan sa pagtuturo. And finally, ito ang inaasahan mga kapatid, paglabas natin dito. Ano mang inyong ginagawa? Sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Napakalalim pala, mga kapatid, ng dahilan na lahat ng ginagawa natin. Sinong pangalan na nakataya? Gawin ninyo lahat sa pangalan. May nire-representa ka, kapatid. Paglabas mo doon, ang dakilang pangalan ng Panginoon. Anong patotoo ang nakikita ng mga tao sa lahat, sa labas? Anong klaseng Panginoon ang nakikilala nila dahil sa atin? Ganun kalalim pala, ganun kaseryoso, at ganun kalawak. Bakit? Ano man ang inyong ginagawa Simple na ikipagkwentuhan ka Dapat iniisip mo, paano dadakila ang Panginoon sa aking pakikipagkwentuhan. Ito. Kamusta kapatid? Ang buhay pananampalataya mo. Palagi hindi huli lahat. Palagi pwede magsimula na. Tayo magsimula.